So, tuloy na po tayo. Our JCLG Tuesday Online Bible Study, and this is Pastor Jude Cortez from San Pablo City, Laguna. At tayo po mag-start na ulit tayo ng ating Bible Study. At purihan Panginoon, ating pong ito mga nakaraang linggo pinag-aralan natin yung ministry ng apostles and prophets. Pinrove natin sa Bible na hanggang ngayon ay nag-ooperate pa sa church, sa body of Christ, ang apostolic ministry or ang office of the apostles and office of the prophets. I-prove po natin yan. May mga scriptures tayong ginamit. Kaya tayo pagka ipuprove natin ang isang katotohanan, hindi tayo pwedeng basta babanggit ng salita. Ito ang paniniwala ko, hindi kailangan meron supporting scripture lagi. Okay? Okay, bago pang palataya, ang turo sa amin ng aming pastor ay wala nang apostles. Pero Pentecostal siya. Ang prophet daw ay yung mga preachers, So, pero bandang huli nung pinag-aralan ko mabuti, na discover ko from the Bible na walang inaalis ang Panginoon na gifts. At ang ministerial gifts, apostles, prophet, evangelists, pastor, teachers ay ministry gifts na regalo ni Jesus sa church. Pinag-aralan na po natin yan. Then, yun ang regalo ni Jesus. Ang regalo naman ng Holy Spirit sa church ay ang 9 gifts of the Spirit. Napaulit-ulit nating pinapasadahan, pinag-aaralan, ano yung 9 gifts of the Spirit. Dinivide sa tatlo yan, Isang gift of utterance or vocal gifts, isang gift of revelation, at isang gift of power. Ang vocal gifts or gifts of utterance ay ang tatlo. Speaking tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Okay. Nandun siya sa vocal gifts, gifts of utterance. Ang revelation gifts naman ay ang word of wisdom, word of knowledge, discerning of the spirits. Okay? Magtataka kayo kung bakit hindi napasama yung prophecy doon sa revelation gifts. Supposedly, di ba, pag prophecy, may revelation yan. Dapat sa revelation gifts yun. Mamaya, pag-usapan natin. Vocal gifts lang po yan. At sasabihin ko sa inyo kung bakit. So, kasama sa vocal gifts, speaking tongues, interpretation of tongues, prophecy. Vocal gifts or gift of utterance. Ang revelation gifts naman, word of knowledge, word of wisdom, and discerning of the spirits. Ang gift of power naman ay gifts of healings, working of miracles, and gift of faith. Yan. Dinivide sa tatlo. So, lahat ng yan, nag-ooperate pa hanggang ngayon sa church, sa body of Christ. Walang inyaalis ang Panginoon. Tandaan nyo, hindi nang aalis ang Panginoon. Ang nang aalis, the taker, is the devil. Siya ang magnanakaw, siya ang nag-aalis. Ang Diyos, pag binigay niya, hindi niya basta binaba, hindi niya kinukuha. Romans chapter 11, verse 29, sabi ng Panginoon, for the gifts and the calling of God are irrevocable, hindi binabawi. Ang Diyos patuloy pang tumatawag ngayon ng mga taong maliligtas. Ang Diyos tumatawag pa ng mga tao na magagamit niya sa fivefold ministry gifts. Ang Diyos tumatawag pa ngayon ng mga tao na magagamit niya sa ministry for service. So, yun ang calling. May iba-ibang calling. Pero isa lang ang tumawag, ang ating Panginoon. At may kakambal yung calling, yung gifts. Because the gifts of God always follow our calling. Okay? So, kung yung iba inaalis ang gifts, ba't mo aalisin? Di alisin mo na rin ang calling. Kambal yan hindi mo pwedeng alisin. Naniniwala ka na may calling pa ngayon. Nananawagan Panginoon, mga tao maliligtas, nananawagan ang Diyos na magpa-function sa ministerial gifts, for service, etc. May calling, kanya-kanya calling. Ba't naalisin mo ang gifts? Sabi, dalawa yan For the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi na binabawi ng Diyos. Hindi nagbabago. Okay? So, napakalinaw niya. Romans 11:29. So, pinag-aralan natin din yung office of the prophets, yung difference ng
office ng prophet sa Old Testament at office ng prophet sa New Testament. Noong last week, pinag-aralan po natin yan. There's a great difference sa office of the prophets or sa function ng ministry of the prophets under the Old Testament. At iba yung prophet sa New Testament. No? At pinag-aralan natin, ang prophet sa Old Testament is for Israel, for nation Israel. Ang prophets for the New, that's the Old Testament prophet. Ano? Ang prophets of the New Testament is for the church. At atin pong tinignan sa scriptures, tinuturing ng Diyos na ang kanyang church, the body of Christ, His church, the church is the holy nation of God. Okay? Okay, kaya kung Israel ay bayan ng Diyos, ang church ay bayan din ng Diyos. Ang Israel ay nag-ooperate dyan ng Old Testament prophets, sa New Testament, sa church, nag-ooperate ang New Testament prophets. Sa Old Testament, ang mga prophets nagpa-prophesy ng judgment para sa Israel, repentance, no? Kasi titigas ka ang ulo, paulit-ulit bumabalik sa idolatry. At ang mga prophets sa Old Testament ay tinatawag silang seer, no? S-E-E-R, seer, nakakakita. They can see to the realm of the spirit. No? At ang prophecy ng Old Testament prophets, 100% correct kasi ang equivalent noon ay yung Word of God na hindi pa na i-compile as one book. No? Pero may mga manuscript na noon. Kaya ang mga Old Testament prophets, palatandaan dyan, pag hindi nangyari yung sinabi mo, stoning to death. Pwede kang pagbabatuhin ng mga tao. False prophet, kino-consider nila pag hindi nangyari. Isang prophecy mo lang, sumablay ka, yari ka. Babatuhin ka hanggang sa mamatay at kino-consider ka false prophet. Kasi matindi ang mga prophetic word ng Old Testament prophets, no, equivalent sa Word of God. No? Whereas sa New Testament, iba naman. No? Ang magpa-prophesy na prophets ay kailangan daw i-judge yung kanyang prophetic word. Huwag daw i-ignore, huwag mamaliit pero hindi masamang i-judge or imbisigahan kung tama ba ito ba'y biblical o in line sa kalooban ng Panginoon. Is this from the Holy Spirit? Titingnan. No? Para hindi mabiktima ng manipulation ng mga nagsasabing they are prophet of God, pero hindi naman. Okay? So, there's a great difference. At ang prophecy sa New Testament ay, yung sa 1 Corinthians chapter 14, verse 3, ay for edification, exhortation, and comfort, sa ikatitibay ng church, laging referring to the church at laging connected sa church, sa bansang Israel. No? Hindi yan nagpa-prophesy na who will be the next president or ano nangyayari doon sa dalawang artista magjowa, sila ba'y maghihiwalay at pinaprophesy minsan ng prophet. Pagka ginawa mo yan, lumabas ka sa parameter ng church. No? Meron parang parameter ang church na huwag kang lalabas dyan, hanggang dyan ang prophetic word mo. Pag lumabas ka dyan, pumasok ka sa world ng politics, masisira ka. Kaya ang daming mga tunay na prophets nung nag-eleksyon no? Pati nung eleksyon sa Amerika, sumablay sila Bakit sila sumablay? Kasi pinasok nila yung mundo ng politics. Hindi yung pakikalma na hindi para mag-prophesy ang Diyos who will be the next senator or next president. Kailangan lagi related sa church at related sa Israel at sa last days, no? Na nangyayari kung mag-prophesy man ang prophet under the New Testament patungkol sa ibang bansa, he will see to it na ang prophetic word na yun connected sa Bible, connected sa Israel, connected sa last days na mangyayari sa huling panahon na ito. Okay. So, yan ang ano. Kasi, yun nga, sinabi ko na merong misunderstanding sa Office of the Prophet. Merong mga prophetic school kasi nagtuturo na merong prophet na ang calling ay prophet to the nation at hindi masyadong naliwanagan, hindi nilinaw na ano bang function mo for the nation. Pumupunta sa iba-ibang iba-ibang bansa at parang nakawala na at
hinahatulan iba-ibang bansa ng mga judgment, judgmental prophecy, kayo pinapalo ng Diyos, nagagalit ang Diyos sa inyo, full of idolatry, full of immorality kayo. Umiikot sa mga bansa. Naku, that's not from the Lord. Yan prophetic word from the flesh. No? At kung ikaw man ay prophet to the nation, intindihin mo na hindi bansang pupunta ipaprophesy mo, kundi ang church doon sa bansa na yon. At yung kalagayan ng church at yung plano ng Diyos, kung ano yung kaloob ng Panginoon, kung ano yung nangyayari sa church, kung ano yung word from the Lord para sa church, para sa body of Christ, to that nation, nandun sa church pa rin. Nakakumpay sa parameter ng church or body of Christ. Okay. Ngayon, pupunta tayo sa four dimensions of the prophetic. The four dimensions of the prophetic. Let us pray muna, mga kapatid. Heavenly Father, once again, binubuksan namin ang aming mga pag-unawa, ang aming puso sa iyong salita. Anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation upang maintindihan po namin malalim na bagay na nagbumula sa iyo. Thank you, Holy Spirit, our teacher. Lord, give us a prophetic eyes para maintindihan namin ang mga revelation na nagbumula sa iyo. And all glory belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Thank you for healing your people. In Jesus' name, amen, amen, amen. Okay, now, ito title, The Four Dimensions of the Prophetic. Bakit ko sinabing dimension? Kasi may iba-ibang level, may iba-ibang bahagi. May iba-iba yung dimension, sukat, may iba-ibang manifestation. At yan ang pag-aaralan natin. The four dimensions of the prophetic. Okay. Yung iba at tinatitle lang yung ganyan, the four realms of the prophetic. Hindi ko pa kung ano yung four realms nila. May nakita ako na sa YouTube. Pero ito, sariling ko ito, pag-aaral. Four dimensions of the prophetic. Tingnan ko mamaya kung pareho kami. Okay, what are the four, under the New Testament, what are the four dimensions of the prophetic? Yan po pag-aaralan natin. At diretso na tayo. So, merong apat na dimension, merong apat na sukat or level ang prophetic. Ang pag-aaral sa prophetic. At kailangan malinaw po ito. Ang isang malabo doon sa iba, akala niya pag kami nag-prophesy na sa church, ay, prophet yan. Naku, hindi ko ikaw ay nag-prophesy, prophet ka na kaagad. Kahit sino pwede mag-prophesy. At sinabi sa Bible, sinabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 12, 13, 14, anyone can prophesy. Pero sabi nga ni Paul, pag may nag-prophesy sa church, kailangan may orderliness. 2 o 3 lamang magpa-prophesy at isa-isa lang. Huwag sabay-sabay tatayo, isa-isa lang. Huwag sabay-sabay magsasalita. Hindi magkakaintindihan. Isa-isa lang. Kung may 3 na, gusto magbigay prophetic word. Teka muna, isa-isa lang mga kapatid. Ganun po yun. At ang gift of the Holy Spirit, laging controllable po yan. Nakokontrol yan ng may katawan na binigyan ng Diyos ng gifts. Nakokontrol yan. Kasi pag hindi mo nakokontrol, baka hindi yan sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, hindi siya mangongontrol. Ang Panginoon, very gentle. Gentleman. So, anumang gifts ay nakokontrol. So, pag kami nag-prophesy na 3 o 4 at sabay-sabay at hindi maawat, basta prophecy. Teka muna, prophecy from the flesh yan. You're prophesying in the flesh. Hindi kayo mag-submit. Sabay-sabay, ang gugulo nyo, you're prophesying in the flesh. Pero pag ang prophecy from the Holy Spirit, makikinig yan, madaling sumunod. Easy to obey, easy to submit. Pag sino man gusto magbigay prophetic word, ayaw magsabi, hindi, basta itong pinapasabi ng Panginoon. Hindi yan sa Holy Spirit. That's in the flesh. Okay? So, ang first
first dimension ng prophetic ay yung tinatawag na gift of prophecy, no? So matatagpuan yung gift of prophecy. Nandun po yan sa 1 Corinthians, tingnan natin, no? 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Okay. Itong gift of prophecy nito, kung tawagin ito ng iba ay simple gift of prophecy. Ang simple gift of prophecy, kahit sino pwede mag-operate dyan, kahit hindi ka prophet. Okay? Basta nagbigay ng inspirasyon ang Holy Spirit sa iyo, you can prophesy. At sa mga preachers, madalas sumasama yung gift of prophecy sa pag nagpipreach no, sa pulpit. No? Ang gift of prophecy can operate through preaching. But not all preachings are prophetic or prophecy. Hindi lahat ng preaching sa pulpit ay prophecy, no? Mali naman sabi ng iba na ang gift of prophecy ngayon, yung preaching ng pastor, yun ang prophecy. Hindi. Ang prophecy ay, it is a rhema word of God that can edify, that can exhort, that can build up your faith, that can excite your faith, no? That can comfort you, no? Puro positive yan, wala yang negative, wala yan yung magpa-prophecy na lilindol po ng intensity 10 at maraming mawawasak na building sa Kamaynilaan, mabibiyak ang lupa sa Laguna, at marami pong mamamatay. Sabi ng Panginoon, ay nako, huwag nyo tanggapin niya, rebuke yan. Pwede nyo sabihin, in the name of Jesus, I resist that prophetic word. Hindi ko tinatanggap, hindi ko tatanggapin ang prophetic word na yan sa pangalan ni Jesus. Ano? Bakit? Kasi negative. Yan ang gusto ni Satanas, maghasik ng lagi, maghasik ng word na ikatatakot ng mga tao. Why? Kasi sa oras na ang mga tao ay natakot, alam niyo po ba na fear is not only a feeling? Pag iyan ay tumindi na yung feeling mong natatakot ka, yung emotional feeling mong natatakot ka, gagrabe yan, then one of these days, makaka-invite yan ng demon of fear. Kapag merong kang demon of fear, hindi kanyang patutulugin. No, araw at gabi, natatakot ka lagi, tatakutin ka. At ang principle niyang fear at saka faith, iisa. Because originally, there is no fear sa earth, no, sa ating mundo, only faith. Pero dahil sa nagkasala yung unang magulang natin, si Adam and Eve, ang kanilang pananampalataya ay na-convert into fear. Their faith was perverted into fear. Kaya kung ang faith ay may power, ang fear may power din. What is faith? Sa simpleng pag-uusap at kahulugan, ang faith ay naniniwala ka that something good is going to happen. Meron kang expectancy na may magandang mangyayari. Meron kang faith. No? What is fear? You are expecting something bad is going to happen. Pareho. No? Ano ang faith? Nag-expect ka na may magandang gagawin ang Diyos. No? Kasi nananampalataya ka sa Kanya. Ano ang fear? Meron kang may paniniwala na may masamang magaganap. So, if fear is originally faith perverted, pareho may power yan na papangyarihin kung ano yung pinaniniwalaan mo. At yun ang very dangerous. Kung ano yung paniwalaan mo, whether it is good or bad, whether it is blessing or curses, both will manifest. Both, no, will manifest, will come to pass. No? It will transpire into the realm of the natural. Kung ano yung pinatatakutan mo, yung iniisip mo lagi, yes, ganyan bumanat si Satanas. Na nakakita niyo yung mga pamahiin, ano? Ano yung mga pamahiin? Kadalasan negative yan eh. No, pag hindi mo sinunod ito, ito ang mangyayari. Ano yung pagpagawa ng hagdan? Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Kailangan eksakto. Pagpanik sa taas eh, hindi tatama ng mata. Bakit? Ano yung mata? May mamamatay.
Kailangan pagpanik sa dulo ng hagdan, oro, plata, mata, oro, plata. Oh. Ganyan yung matatanda, no? Kaya pagpapagawa, bibilangin yung hagdan. Kailangan ang ending ay oro o kaya ay plata, wag mata. Laging may mamamatay sa bahay. Hindi naman totoo yun. Pero, pag pinaniwalaan mo at matindi ang iyong fear, ang paniniwala mo yung matindi rin, magkakaroon ng access ang mga demonyo to kill, to steal, and to destroy. At yung kinatatakutan mo, mangyayari. Yan yung sinasabi ko na bigay ng prophetic word sa TikTok, sa Facebook, na may lindol, maglilindol. Pagka after this, hanggang November yan, magkakaroon ng tsunamis at galit sa inyo ang Diyos, you have to repent. Ano? Kaya nililindol kayo, makasalanan kayo, full of idolatry. Totoo naman, masama idolatry, masama immorality. Pero yung ganyang prophetic word ay naghahasik ka ng lagim. Nagpapagamit ka sa kaaway para maghasik ng fear sa ating bansa. At kung ang mga tao ay takot na naniniwala sa prophecy niyan, may posibilidad na mangyari't magkatotoo. Yes. Yan ang dahilan kung ba't ang mga pamahiin, ang mga negative prophetic word, hindi dapat paniwalaan. At yan ang difference ng Old Testament sa New Testament prophets. Ang Old Testament prophet, tinawag sila ng Diyos to proclaim the coming Messiah. Ano? I-prophesy yung darating ng Messiah and to proclaim judgment sa Israel. Na paulit-ulit, imbes na paghandaan ang pagdating ng Messiah, bumabalik sila sa idolatry. Kaya judgmental prophecy ang binibigay ng Diyos through His prophets. At very accurate yung mga totoong prophets noon. Pagka hindi, isang prophecy sumablay ka, matatawag ka na kaagad na false prophet. Di ba yan siya sa Old Testament? Na isa sa ang palatandaan ng true false prophet ay pag hindi nangyari ang kanyang sinabi. Yan. Kasi equivalent nga sa word of God yun. At ang mga prophet noon, sinasanggunian niya ng mga hari. They are seers. Nakakakita sila into the realm of the spirit at alam nila yung mangyayari. No? At sila lang, ang mga prophets lang, may Holy Spirit noong time na yun. May Holy Spirit lang. At hindi pa indwelling, covering for ministration. Ang meron lang Holy Spirit, ginagabay ng Holy Spirit ay mga prophets, high priests, at saka mga kings at mga judges. Okay? Whereas sa New Testament, lahat tayo mga Kristiyano may Holy Spirit. Kaya nga, under the New Testament, hindi natin kailangan ang leading guidance ng prophet. Bakit? We have already the Holy Spirit. Sapat ang Holy Spirit to guide us, to lead us. At sabi ni Jesus, pagdating niya, ipapaalala niya sa inyo ang aking mga sinabi. He will lead you. Sabi sa Romans 8:14, and ano sabi doon? He who is being led by the Spirit of God is sons of God. They who are under the lead or being led by the Spirit of God are sons of God. Yung mga pinapatnubay ng Holy Spirit ay mga anak ng Diyos. So we all have the Holy Spirit na ready to teach us, to reveal to us, no? Yung gusto niyang sabihin for guidance, for to lead us, no? Bigyan tayong wisdom, knowledge, understanding. Sapat, kompleto na, sapat ng Holy Spirit. We don't need the leading guidance ng prophet under the New Testament. Okay? Pero may prophet pa hanggang ngayon. To be saved, ano? To be saved, hindi tinuturo ng Panginoon na makinig tayo sa advice, kung ano sabihin ng prophet, susunod lang kayo. Nako lalo na ngayon, ang daming false prophet. No, nagagamitin yan to manipulate people. Diba? Yung isang kinuwento ko last week, yung kaibigan ko sa church niya, si Pastor Jerry, no? Tinutukan nung bisita nilang, pinatuloy lang nila sa church nila yung ibang lahi na propetisa raw. Tinutukan yung isang church member nilang dalaga at
Ano, kung ano siya sabi, banda huli pinarapisay, ito yung mapapangasawa mo, sabi ng Panginoon, darating siya, kunyari, December, ito yung flight ng aeroplano niya, at ganitong araw, at darating siya, ang suot niya, may puting sombrero, may puting coat, may itim na patrol, ganito, ganito yung tour niya, at iyon ang mapapangasawa mo na ibinibigay sa iyo ng Diyos, magpakasal kayo. Eh di na-curious yung text member ng kaibigan ko, pinuntahan niya sa date na yun, pati flight number, eksakto, pati oras, and very accurate itong prophetisa na ito. Eh, kinutuban yung kaibigan ko, si Pastor Jerry, inimbestigahan niya, ano ba pangalan nung dumating na yun? Eh, nagulat siya, kaapelyido pala, nung prophetisang babae, naging bisita nila, pinatulog nila sa church sila, na laging pinapractice yung church member niya. Yung pala magkapatid, kaya pala, alam na alam ko kailan darating, kung anong damit, kung anong flight number, eh gusto niya na mapangasawa yon nung mapangasawa ng kapatid niya, yung kapatiran na yon. Hindi ko alam kung maganda o mayaman o ano. Eh, wrong motive. At masama, kasalanan yung ginawa niya yun. Bakit pinaglalaroan niya ang gifts of the Holy Spirit sa kalokohan para lang mapakasal yung babae doon sa kanyang kapatid. Manipulation yun, mag-iingat kayo. At meron din, kamakailan, no? Pinanggit ko na ito kamakailan. Mega church niya, sa Amerika nangyari ito eh. Na-discover, naglantaran yung mga witnesses sa mga babaeng ginalaw niya. Nasa 16 yata yun. Ano? At ang banat niya ay, gumagamit siya ng prophetic word. Ito, sabi naman, this is what the Lord said. Thus saith the Lord, you will be my wife because my wife is dying. And she will die. Sinabi niya, mamamatay na rin yung asawa, sabi ng Panginoon. At ikaw ang ipapalit ng Panginoon tayong dali magkasama sa ministry. Ayun. Tapos, nagalaw niya 16 na, I think 16 na kababaihan, mga dalaga. No? Kung tayo ang Diyos, saan nyo gustong pumunta yung ganun tao? Sa langit o sa impyerno? Sabi ko, hindi ba alam itong taong ito na ang doctrine na once saved, always saved ay hindi totoo? Hindi naman yun ang doctrine niya. Naniniwala siyang salvation can be lost. Sabi, kahit gano'n naniniwala siya na hindi siya, kahit naniniwala siyang ang salvation pwede mawala pag hindi mo iningatan. Eh. Matigas pa yung ulo at nagkakasala pa rin ng immorality. Eh. Kung hindi siya nabuking, baka tuloy-tuloy pa rin. No? Nag-iisip, nasa YouTube yun, napanood ko. Sabi ko, grabe naman itong taong ito, wala yata itong Holy Spirit ka ako. Eh, pag may Holy Spirit ka, iisipin mo palang na gawin yun, hindi mo na maiisip eh. No? Re-reject ka ng puso mo, re-reject ka ng iyong pagkatao. Because you are now a new creature and you have the Holy Spirit dwelling in you. At nangungusap palagi ang Holy Spirit to guide us, to lead us. Ano klaseng tao yun? No? Hindi kinakausap ng Holy Spirit o unless na manhid na ang kanyang puso, tumigas na parang bato. Kaya hindi niya marinig ang tinig ng Holy Spirit o wala na siyang conviction. May mga tao at pinakadelikado yung buhay pa, hinatulan na ng Diyos. Buhay pa rejected by God na. Merong ganyan. Yes, merong ganyan. Si Saul, buhay pa, rejected by God na. Wala nang pag-asa maligtas. Okay. So, yun ang ang first na dimension is the simple gift of prophecy or yung gift of prophecy. Yung sinabi ko kanina, yung gift of prophecy, matatagpuan po yan sa 1 Corinthians chapter 14, verse 3, na ang purpose niyan ay for edification, exhortation, and comfort. Meaning, to build up the church, to strengthen the church, to edify the church, to console, to comfort the church. No? Puro positive. No? Aliwin ang church, patibayin ang pananampalataya, bigyan ng inspirasyon, no? Tayuhan ang church to edify, to build up their faith, no? Para lumago. Yan ang gift of prophecy. Simple gift of prophecy, sumasama yan minsan sa preaching, sumasama minsan niya sa counseling. No?
At na-experience ko yan. Kasi ang difference ng ordinary preaching at saka gift of prophecy, ang preaching pinaghandaan mo. No? Alam mo na yung sasabihin mo sa pulpit. Pero pag may sumisingit na mga rhema word na hindi mo naman pinag-aralan nung pinaghanda mo nung gabing naghanda ka ng sermon, hindi mo man lang naisip. Pero pagdating sa pulpit, datingan yung mga revelation at sinasabi mo ito at ang church ay na-edify, na-build up ang kanampalataya at sila ay lumalago spiritual, naaaliw sila, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon sila malaking panampalataya. That is gift of prophecy. Wala pang prediction yan. The simple gift of prophecy, kasama yan sa vocal gifts or gift of utterance na speaking in tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Hindi yan kasali sa revelation gifts. Why? Kasi nga, simple gift of prophecy ay walang revelation. Meron niya inspiration, exhortation, word of comfort, word that will exhort you, no? Word that will edify you, at inspired ng Holy Spirit. Hindi mo pinagplanuhang sabihin pero lumalabas sa bibig. That is simple gift of prophecy. Wala pang prediction yan. Eh ano yung may prediction na prophecy? Mamaya pupunta tayo doon. Okay. So itong simple gift of prophecy ay bahagi ng gift of utterance. Ngayon, eto na, puntahan natin yung second dimension. No? Second dimension. Predictive prophecy. Predictive prophecy. Ito na yung prophecy na nagpipredict. Nagsasabi ng future. Nagsasabi ng past. Nagsasabi, alam niya yung nangyayari at present. Alam niya yung nangyayari sa future. Alam niya yung nangyari in the past sa taong yon o sa church na yon o sa bansa niya. Alam niya kahit wala nagsabi sa kanya. Ang nagsasabi ang Holy Spirit. Then ito ay bine-verbalize niya, kanyang dinideclare at lumalabas na predictive prophecy. Why? Ganito po yan. Ang predictive prophecy ay nandyan ang simple gift of prophecy ayon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 3 na ang purpose ay for edification, exhortation, and comfort. To build you up. No? To comfort you. Patatagin ka. Aliwin ka. No? So, yun ang purpose ng simple gift of prophecy. No? Ngayon, sa predictive prophecy, merong kombinasyon niya ng word of knowledge or word of wisdom or sometimes discerning of the Spirit. Ang word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit, sila po yung bumubuo doon sa second group ng mga gifts na kung tawagin gift of revelation. No? So, hindi doon napasama ang gift of prophecy sa gift of utterance. Pero may mga prophecy na nagpipredict. Bakit ganon? Kasi, yan yung second level o second dimension of prophetic. Yung kung tawagin predictive prophecy, simple gift of prophecy, nasamahan ng word of wisdom. Ano yung word of wisdom? You will know what will happen in the future. At pag binigay sa iyo ng Panginoon at sinabi mo yan, now you are operating under the word of wisdom. Kaya nga word of wisdom, sasalitain mo yung wisdom na galing sa Panginoon. Kaya hindi ka magkakamali ng desisyon, no? Sa mangyayari sa future, pinakita na sa iyo kung anong mangyayari sa future. Kaya kumikilos ka, nag-iisip ka, nagpaplano ka na may wisdom. Kasi naka-receive ka ng word of wisdom. Bakit ka nagkaroong word of wisdom? Pinakita ng Diyos yung mangyayari. Nagiging wise ka ngayon. At teka, huwag yan gagawin natin. At may posibilidad, ganito ang mangyayari dyan. No? Napo-foresee mo yung mangyayari. Bakit sinasabi ng Holy Spirit? Because you are now operating under the revelation gifts. Oh? At ang predictive prophecy ay meron niyang revelation gifts. Kombinasyon niya ng simple gift of prophecy na i-declare mo ang alin, yung
word of wisdom or word of knowledge. Ano naman yung word of knowledge? Kung ang word of wisdom is knowing what will happen in the future, ang word of knowledge ay you know what is happening mismo sa panahon mo at sa time na ito, alam mo at sinabi ng Panginoon ang nangyayari sa kasalukuyan. That's a word of knowledge. Ang word of knowledge, sinasabi ng Panginoon ng Holy Spirit kung ano nangyari sa nakaraan, in the past. So if it's present and past, that is word of knowledge. Revealing the present situation and revealing the past, that is word of knowledge. Pagka revealing the future, that is word of wisdom. Okay? Naliyaw po ba? Marami hindi nakakaalam nito. No? Malalim na bagay po ito. So, pag pinakita sa iyo, binigay ng Panginoon sa iyo ang revelation na ganito nangyayari sa church na yan. Ano, speaker kasi sa church, nabibisita ka. Bigla pinakita ng Panginoon. Minsan, yung word of wisdom, word of knowledge, revelation gifts, nag-ooperate yan through vision din. Yes, at may dalawang klaseng vision. Isang open-eye vision, isang closed-eye vision. At nangyayari din yan, nakakakuha ka from the Holy Spirit na word of knowledge or word of wisdom even through dreams, sa panaginip. Yes, or through vision, open-eye vision or closed-eye vision, nakapikit ka o nakamulat ka, basta na lang biglang dumarating. Para ka nanonood ng pelikula. At nagmamanifest din, ang pinagdadaanan din, word of knowledge, word of wisdom, ang isa pa rin, yung inner voice, yung tinig ng yung human spirit, no? Kinausap na ng Holy Spirit, nagsalita sa iyong human spirit, then i-relay ng ating human spirit sa ating mind kung ano ang sinabi ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit is dwelling inside our body, kinausap yung human spirit, our inward man, the inner man, no? The human spirit, no? Iba ang Holy Spirit, ibang human spirit. Lahat ng tao may human spirit. Ang animals, walang human spirit. So, kinausap ng Holy Spirit, may inireveal na something sa human spirit, then hindi mo alam yan, hindi pumasok sa isip, basta na biglang darating yun. Then, i-relay ng, minsan medyo malabo pa, ano ba yung, mamaya biglang lilinaw. Kasi ipinapasa na ng human spirit, dinidikta na sa isip natin, sa ating intellect. Only then, will you understand the message or the revelation of the Holy Spirit. Kapag ni-reveal ng Holy Spirit sa ating human spirit, sa ating inward man, at inirelay sa ating isip, saka mo makikita, malalang kung ano siya sabi niya. Naku, ang dalas ko pong mag-operate pag ako nasa pulpit. No? Yung biglang nagsasalita sa loob ko ang Holy Spirit. Then mamaya, i-relay sa isip ko. Minsan, nauunay na yung sinasabi ko. No? Pag mabilis ako mag-preach, nauna na yung hindi pa sumaside sa isip ko. Sige lang. O ano yung ni-reveal? Hindi ko pa naintindihan masyado. Sinishare ko na sa church. Then maya-maya, saka ipapalayo ng Holy Spirit ko ano yung sinabi ko. So, galing ba sa akin yun? Hindi. Galing sa Holy Spirit, no? Sinabi sa human spirit ko. Kaya minsan, may bagay na hindi ako subukan nito. May bagay na hindi ako hindi ko makita, no? Then, kagaya noon, may nagbigay sa akin ng bagong cellphone. After ilang weeks pa lang, nawala. Nawala sa, dati, sa baywang ko inilalagay, may holster ako. Nawala sa holster ko. Ako, nalaglag kaya ako. Sumakay ako ng, ng tricycle, baka nalaglag sa tricycle. Teka, nagpunta ako sa hindi ko maalam kung nasaan. Kala ko nalaglag, pumunta ako sa kusina, nag-preach ako noon na, habang nagpe-preach, iniisip ko, kasi nakakahiya, bagong bigay lang siya, tapos biglang nalaglag o kung ano. Then, talagang sabi ko, exhausted ako. So, pumunta na kami ng SM, may binili yata kami ng misis ko. Iniisip ko pa rin yun. Then, pumasok ako CR. Pagpasok ko CR, sabi ko, Holy Spirit,
i-reveal mo po sa akin kung saan nandoon yung aking cellphone. Pagpasok ko sa CR, biglang nagsalita ang Holy Spirit. Ang bilis. No? Through vision in the mind. Yung vision in the spirit, nirelay sa isip. Nakita ko in the spirit, yung vision na yun, ang bilis, parang isang flash lang na gano'n. Nakita ko yung cellphone ko, nasa ibabaw ang tawag dito, rice cooker. Sabi ko, imposible mapunta doon. Hindi naman ako pumunta doon sa kusina. Pero nakita ko in the spirit. Dumingil ako. Pag dinggil ko, tara na, umuwi tayo. Excited ako. Gusto kong tingnan kung nandoon nga. At dali-dali, pag uwi namin, pagbukas ko yung pinto, una kong pinuntahan yung kusina namin, una kong tinignan yung rice cooker, nakita ko nandoon nga. Bakit? Humingi na ako to sa Holy Spirit, i-reveal mo po sa akin ko, nasaan yung cellphone ko? Nga, papunta ako siya, nakita ko, in the Spirit. Nandun yung akin. Dali-dali kami, nakita ko, nandun nga sa ibabaw na. Sabi, paano napunta ito dito? Ako naghugas ako ng kamay, dala-dala ko, naipatong ko. So, gano'n. Pag meron ako hindi makitang bagay, umihingi ako ng tulong sa Holy Spirit. Then, i-relay, sasabihin sa aking human spirit. Then, i-relay ng human spirit ko sa mind ko. Okay? So, yung example. Ngayon, balik tayo sa predictive prophecy. Ito po ay combination ng simple gift of prophecy, gift of utterance na prophecy. Wala pang prediction dyan. Now, pag nahaluan niya ng word of wisdom, knowing the future, or word of knowledge, knowing the past and the present, yun na, nagkakaroon na ng revelation. Kaya, pag nirelease mo yan, masasabi ng mga tao, prophetic word. Yes, that is already a prophetic word na mayroong kasamang prediction. So, yung kanina, number 1, simple gift of prophecy, ano yun? That is a foretelling. Hindi foretelling. Ibigay ko sa inyo pagkakaiba. Ang foretelling, F-O-R-T-H, tapos telling, foretelling means proclaiming or declaring God's truth. Dinideclare mo, sinasabi mo ang katotohanan ng salita ng Panginoon na under the inspiration of the Holy Spirit, nakaka-edify, nakaka-exhort, nakaka-comfort. See? So, yun po yun. Nagdi-declare ka, simple gift of prophecy. At madalas, napagpagkamala na just ordinary preaching. Okay? Now, yung namang predictive prophecy, yung second dimension, hindi ito foretelling, hindi ito F-O-R-T-H telling. Ito ay foretelling. F-O-R-E, tapos yung word na telling. Foretelling. One word. Foretelling. F-O-R-E. Saka telling. Foretelling. Ano ang foretelling? Ang pagkakaiba niyan, yung foretelling, F-O-R-T-H, ay proclaiming or declaring the truth. Ang foretelling ay predicting the future. Foretelling. Nagpe-predict na mangyayari. Kaya pag nag-operate ang word of wisdom plus the simple gift of prophecy, that is already foretelling. Foretelling. P-O-R-E. Telling. Okay? At sa predictive prophecy, diyan kayo pa-prophesy whether it is a personal prophecy, personal say, or sa church, or in general, it is always conditional. Anong conditional? Pwedeng hindi mangyari kung hindi ka makikikooperate, kung merong pinagagawa sa iyo ang Diyos na hindi mo naman ginawa, you did not obey God, wala kang kooperasyon, conditional. Pwedeng hindi mangyari. Okay? Pwedeng hindi mangyari. Yan yung mga personal prophecy na pinrapisay ka, halimbawa ng prophet, ito sabi tapos hindi nangyari. But hindi nangyari personal prophecy? Kasi ang personal prophecy is always conditional.
Pag hindi ka sumunod o merong kinukondisyon ang Panginoon na ganito mangyayari, pag inayos mo ito ang sabi ng Panginoon, ito ang mangyayari. Hindi mo naman sinunod. Paano mangyayari? Hindi ka sumunod. See? Kaya may mga personal prophecy, totoong prophecy from the Holy Spirit, kaso hindi mangyari. Bakit? It's either hindi sumunod or hindi naniwala. Pag ang personal prophecy, kahit na predictive prophecy, ay predict yung mangyayari o nagbigay sa iyo ng foretelling at ito'y conditional, hindi mo naman ginawa, or hindi ka naniwala, wala kang pinaniwalaan, pwede hindi magkatotoo. Hindi material, hindi mangyari. Kasi personal prophecy is always conditional. Ang predictive prophecy is also conditional. Ano ba, may pinrapisay ang Panginoon sa ating bansa. Revival is coming to your nation, sabi ng Panginoon. Yan, nagpa-prophesy to the nation. Pero related sa Bible. Ang New Testament prophecy or New Testament prophet, lagi pag nag-prophesy, related sa Bible, related at itinataas kay si Jesus. Laging kasama si Jesus, laging kasama ang Bible, laging kasama ang Israel, laging kasama ang plano ng Diyos sa mundo. At makikita ang plano ng Diyos sa mundo, nasa Bible. Connected lagi sa Bible. Pero kung ipaprophesy mo, yung isang sikat na artista, si ganito, ay hihiwalayan niya yung kanyang bagong asawa na nagpakasal siya. 5 years lang, ay tatagal na sila maghihiwalay. Pero sila magkakaanak. Ang labas mo niya, hindi ka prophet of the Lord. Ikaw ay isang psychic. Yes, psychic. Pag nagpe-predict ka o nagpa-prophesy ka, ng ganon, hindi connected sa Bible, o kaya nagbigay ng prophecy yung prophet daw, at sinasabi yung number ng bahay mo kung saan ka nakatira, pati telephone number mo, and very accurate. No? Sinabi kung saan ka doktor nagpunta at kung anong address ng bahay mo, kung ano ang telephone number mo, kung ano ang pangalan mo sa Facebook account mo. Sinabi, 100%, huwag yung paniwala, that is psychic prophecy. Occult. Bumagsak siya sa occultism. Sorcery. That's not from the Lord. Bakit? Ang prophecy from the Lord, hindi ka magpa-prophesy sa mga tao na i-expose ka sa media, i-expose ka sa lahat ng tao. Doon pala yung nakatira. Narinig nung kidnapper. Mayaman pala yan. Pinarapisay na sabi ng Panginoon, may-ari ka ng ng isang malaking building sa New York, sa Wall Street. At ang ganito, ang pera mong nakatago. Naku po, inilantad ka sa mga masasamang tao, sa mga kidnapper at sa mga hold-upper. That's not from the Lord. It's either from his flesh, prophecy in the flesh, or prophecy from demons. Yes. At kapag pinrapisay na, sabi ng Panginoon, ikaw ang mapapangasawa ko. Sabi ng Panginoon, tayo nako, that's not from the Lord. Manipulation yan. That is occultism. That is charismatic witchcraft. Ang charismatic hindi masama. Pero tinagurian natin yan na kasi ikaw ay nagpo-flow sa gifts. Feeling charismatic, you believe the gifts. Pero, hindi charismatic na para sa Panginoon. Charismatic witchcraft. Yes. Ibang ginagawa nagpa-prophesy. Sabi ng Panginoon, ang mapapangasawa mo si ganito. Sabi ng Panginoon. No, hindi na related sa Bible. Hindi related sa church. Hindi ikatitibay. Walang connection sa church. Prophets under the New Testament prophesy always the parameter ng church. Okay. So, yan ang predictive prophecy. Kanina ay simple gift prophecy. Now, the third dimension is biblical prophecy. Okay, what is biblical prophecy? Simple lang. Lahat ng prophecy sa Bible is called biblical prophecy.
prophecies, Old Testament of the coming Messiah, prophesying the coming Messiah, at na-fulfilled sa New Testament. Lahat ng yung biblical prophecy. So, kung nangyari yung prophetic word about the coming Messiah, naganap at na-fulfill sa New Testament, meron mga prophecy pa na hindi na-fulfill, I think nasa 200 pa yata yun. Hindi ko nagkakamali, o 300. Na hindi pa nagaganap sa New Testament prophesy at meron pa rin sa Old Testament, hindi pa rin nagaganap. Especially yung mga prophecy sa Israel, may mga prophecy sa Israel, hindi pa rin nagaganap. So, continuous pa rin ang dealing ng Panginoon sa bansang Israel. Okay, hindi po pinalitan ng Diyos ang Israel, lang ipinalit ay church. Mali po yan. Mali yan. Hindi, that's not biblical. Ano? That's not biblical. Yung sinasabi na pinalitan na ng Panginoon ang bayang Israel, pinalit na ay ang church, no? Hindi yan from the Lord. Tawag yan ay replacement theology. Ni-replace ng church ang Israel. Hindi pa tapos ang dealing ng Panginoon sa Israel. Sa aklat ng Ezekiel, may mga prophecy pa na hindi pa nagaganap. Ang Israel makakakilala sa Panginoon. Maboborn again din sila. Pero not this time. And I believe that will be during tribulation period. Okay. Pagdating na ni Antichrist, ang hirap maligtas. So, ang biblical prophecy ay 100%, whether you believe it or not, wala yung kondisyon. That's not conditional. Kung ano sinabi sa Bible na prophecy, it will come to pass 100%. Ang rapture, hindi pa nangyayari, prophecy yan, mangyayari yan. The second coming of Jesus, mangyayari yan after the 7 years tribulation. Prophetic word yan, surely mangyayari yan. Pinarapisan, magkakaroon millennial reign ng Panginoon, surely mangyayari yan. Hindi pa nagaganap, pero nakaprophesy pa rin sa Bible. Kung yung mga naunang prophecy ay 100% correct at naganap, how much more yung mga hindi pa nagaganap. So those are biblical prophecy na hindi conditional. Kaya may taong maniwala o kaya walang maniwala, kahit i-reject nila ang mga prophecy niya, still it will come to pass. Mangyayari. That is biblical prophecy na hindi conditional. Whether you believe it or not, or whether you like it or not, it will come to pass. That's biblical prophecy. Lahat ng prophecy sa Bible, kung tawagin biblical prophecy, prophetic din po yan. Ang mga books na prophetic, Book of Daniel, Book of Ezekiel, Book of Revelation, marami. Okay. Yung Joel chapter 2, nangyayari pa hanggang ngayon. I will pour out my spirit upon all flesh. No? Sabi naman ng iba, yan, naganap na yung day of Pentecost, tapos na yung mga gifts, tapos na yan. Na-pour out na ng Diyos ang Holy Spirit. Hindi pa. Joel 2:28, basahin mo yung pababa. Naganap na ba yung ang buwan ay magiging pula, magiging dugo? At ganito, mangyayari sa mundo. Hindi pa. So, ibig sabihin, hanggang sa katapos-tapusan sa last days nito, sa very last days of last days, magbubuhos pa rin ang Holy Spirit, magkakaroon pa rin ng mga maliligtas. No? So, tuloy-tuloy pa rin yan. Yung mga operation, gifts of the Spirit, tuloy-tuloy pa rin yan. Hanggang sa pinaka-last days ng last days. Okay. So, may mga naganap na, may magaganap pa lang, at merong hanggang ngayon nagaganap. Those are biblical prophecy. Okay. Ngayon, ang pinakamataas na dimension ay yung number 4, the office of the prophet. Okay, yan. So, sinabi ko, hindi lahat na nagpa-prophesying ay prophet kaagad. No. Anyone, kahit sino, anybody can prophesy. Kung binigyan ka ng Diyos ng simple gift prophecy, you can declare those words from the Holy Spirit. You can prophesy a simple prophecy na nakakapagpalakas sa mga kapatid for exhortation, edification, for comfort. That is simple prophecy, simple gift of prophecy. Now, hindi siya prophet. No? We can all prophesy, pero not all of us are prophets. Pero, all prophets
has this simple gift of prophecy. Plus, ang mga prophets under the New Testament, meron silang simple gift of prophecy to declare God's truth, plus meron silang word of wisdom, word of knowledge, knowing the future, knowing the past and the present, word of knowledge, word of wisdom, at sometimes, or most of the time, nag-ooperate on discerning of the Spirit. Nakakakita ang mga prophets into the realm of the Spirit. Nakikita nila ang mga angels of the Lord. No? Gaya nung eksena ni Elisha at saka nung kanyang servant, I think si Gehazi, sabi ng servant niya, Boss, napapaligiran tayo ng mga hukbo. Natakot yung servant niya. Umaga-umaga, sabi ni Prophet Elisha, Lord, buksan mo nga po ang kanyang mga mata. Aba, binuksan niya ng Panginoon. Nung makita niya, nandyan niya, napapaligiran sila ng hukbo ng mga kalaban. Pero, mas marami yung nakapaligid sa kanila na mga angels of the Lord, the armies of God, ready to fight for them. Puprotektahan sila. Mas marami. Kaya sabi, mas marami yung sumasa atin. Binuksan yung mga mata. So ano yun? Discerning of the Spirit. Discerning in the Spirit. Mali yung tinuturo ibang, alam nyo, ang discerning of the Spirit, minsan may tao sa aligid, kinutuban ako sa, na-discern ko, magnanakaw yun. Hindi po yung discerning of the Spirit. That is suspicious. Suspicious ka doon sa taong yun. That's not the gift of discerning of the Spirit. Because the gift of discerning of the Spirit is, to discern means to see. To see into the realm of the Spirit. You will see angels of God. You will see even demons. You will see, during deliverance, minsan makikita mo, demonyo nakakubabaw doon sa tao. Kaya pala, lagi may sakit. Kakas out mo yung demonyo. That is discerning of the Spirit. One time, I think, I think si Kenneth Hagin niya tayo, na, merong nagpalapit siya, yung mga may sakit. At yung isang mama, lumapit sa kanya, 12 years na yata, na may sakit, masakit ang ulo, walang patid. At pinag-pray niya, wala nangyari, umupo. Sabi niya, Lord, nakakaawa naman yung mama niya. Parang wala nangyari, parang pinag-pray ko na, pero yun pa rin. Ano kayang case niya? Biglang nakakita si Kenneth Hagin into the realm of the Spirit, discerning of the Spirit. At nakita niya, yung mama na yun, merong maliit na demon na sakal-sakal yung ulo niya, kaya pala ilang years na masakit ang ulo. I think 20 years. Sakal-sakal yung ulo at tinawag niya uli, hey man, come over here. This time, hindi na niya pinag-pray. Kinas out niya dahil nakikita yung demonyo. I command you to come down, come out, get out. Laglag yung demonyo. At takbong-takbo palabas doon sa church. Yes, that is the discerning of the Spirit. Okay. So, ang mga prophets ay nasa high level ng prophetic gifts. Hindi ba meron silang predictive prophecy because they are prophets of God. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, sa era natin ngayon, kailangan ma-educate ang mga prophet na alamin kung ano ang function ng New Testament prophet, ano ang office of the prophet. Niligay ka dyan ng Diyos, totoo ang calling sa'yo ng Diyos, that you're a prophet. Pero problem is, hindi mo alam kung anong difference ng Old Testament prophet and New Testament prophet, kaya ginagaya mo yung Old Testament prophet na pinaprophesy mo sa mga bansa ay judgment ng Diyos, ginagaya mo yung Old Testament prophet. That's for Israel. Sa ngayon, church is the nation of God. Bukod sa Israel, the nation of God, the church is the holy people of God, the nation of God, God's peculiar people. Ang prophet ng New Testament for the church. Yes, okay. So, ang mga prophets ng New Testament ay meron din gifts of healing. Meron din silang miracles. Yes. Yan ang meron din sila. Okay? So, lahat ng prophets nagpa-prophesy, pero hindi lahat na nagpa-prophesy ay prophet kay God. Okay? At marami na gusto maging prophets at
Talagang nagpapatawag pa silang prophet. Listen mga kapatid, yung mga totoong prophets sa experience ko, yung gusto-gusto pagtawag na, just call me Apostle June Cortez. Just call me Prophet June Cortez. Yung mga nagpapatawag na yan, ay uhaw sa title. Minsan kinukutuban ako, mukhang hindi naman mga totoong apostles and prophet ng mga ito. Mukhang pride ang nangingibabaw. Sapagkat sa nakita ko sa experience ko, yung mga tunay na anointed apostles and prophet of God, napaka-humble. Hindi sila nagpapatawag na, I'm Apostle Jude Cortez. Hindi sila nagpapatawag na, I'm a prophet. Hey, listen, makinig kayo, I'm a prophet of God. Makinig kayo sa mga words ko dahil ako'y prophet. Walang gano'n. Hindi mo kaya ipakilala sa sarili mo kung sino ka, kung anong ministry mo. People will know who you are in Christ. People will recognize your office kahit hindi ka magpakilala. Yes. Ngayon, usong-uso yung title na bishop. Yung may umiikot, nagpapabayad. Bayad ka lang. Kahit wala kang chance, magiging bishop ka. Ay, ang dami ng bishop ngayon. Hindi ko naman sinasabi lahat ng bishop. Meron nga umiikot ng mga scammers. Sabi nila, mga Kristiyano sila. Pero ginawang pinagkakakwartahan yung gusto mo maging bishop, bayad ka lang ng magkano yun? 6,000 o ano. Wala akong chance. Kahit wala kang chance, magiging bishop ka. Naku po. Kung tayo after sa title. Ang mga tunay na apostles and prophets of God, hindi after sa title. Pero alam ng mga tao kung sino sila. People will know who you are by your anointing, by your calling, the way you speak, the way you give the revelation to God's people, the way you prophesy, the way you minister, people will know who you are. Huwag mo nang ipagsigawang you're a prophet of God. What? At pag nagpa-prophesy ka, may gift of prophecy, wag mo na, kung simple gift prophecy, wag mo na sabihin, thus saith the Lord. Kasi ang simple gift prophecy, pag immature yung pa-prophesy, pwedeng sumablay. Pag mali ang pandinig na. Yes. Kaya nga, conditional din eh. Wag mo na sabihin, thus saith the Lord. Just prophesy. Just release the word of edification, word of comfort, word of exhortation. That's prophecy, simple gift prophecy. Kasi meron niyang meron sa isang gathering, sabi, thus saith the Lord. Ito sabi ng Panginoon. Kung paanong ako ay sumasakay Moses nung panahon ng baha, ganun din ako sa iyo, o lingkod ng Diyos. Ano sabi? Kung paanong ako'y sumasa iyo, kung paanong ako'y sumasakay Moses nung panahon ng baha, panahon ng dilubyo, ganun din ako ay sasa iyo. Kagaya ng pagsama ko kay Moses nung panahon na yun. Teka muna, panahon ng baha, hindi si Moses yun si Noah yun Eh, napakinggan mo siguro may nag-correct o mamaya biglang tumay uli, nag-prophesy uli. Thus saith the Lord. Nagkamali ako kanina ng prophecy. Sabi ng Panginoon, hindi pala si Moses yon, si Noah pala yon. Ako po, ang Diyos hindi nagkakamali. So, lantad ang fake. At pag may nag-prophesy din, alika kapatid, ito sabi ng Panginoon, pastor. Merong ganyan, nag-conduct ng prophetic dito sa Pablo nun. Napahiya yung pastor, pinalinya ang mga pastor. Kinukwento lang sa akin, wala ako doon. Second day yata ako nakatid. Pinalin niya, foreigner yun ng ibang lahi. Nag-prophesy, ang lakas ng prophecy niya. This is what the Lord's saying. You always not giving your tithe to the Lord. Ang lakas ng prophecy. You're not giving your tithe to the Lord. You're not a tither, saith the Lord God. Ang lakas. Napahiya yung pastor. Siyempre kasama din, tingin na sa kanya, pastor na pastor to, hindi pala ito marunong magbigay ng tithes. Napahiya. So sa tingin nyo kaya, prophecy from the Lord? No. Dahil ang Holy Spirit hindi nanghihiya. Okay.
So, purihin ang Panginoon. Pero talaga, believe ako doon sa mga very accurate ang prophecy. May humiram ng venue, may mga taga Australia na mga prophets. Hiniram yung church namin bilang venue ng isang seminar, prophetic seminar. Then, yung isang prophet, walang matulog, pinatira ko doon sa bahay ng kapatid, open naman siya. Then, nung after lunch, pinuntahan ko, chinek ko kung kamusta na yung prophet doon, isa sa mga leading na speaker. Nadatnan ko, nagpa-prophesy. Pinarapisay mag-asawa. Then ako nanunod lang ako. Then napaligid sa akin, hey, come over here, pastor. The Lord has something to tell you. Punta ako. Umpisa, hindi ako naniniwala eh. Medyo alanganin ako eh. Paglapit yung gano'n. This is what the Lord said. May mga tao na lumabas sa church nyo. Sabi ng Panginoon, huwag mo silang hahabulin. Ako ang bahala sa kanila. Patuloy ka lang maglingkod sa akin. Huwag mo sila intindihan. Huwag mo silang habulin. Ako nang bahala sa kanila, sabi ng Panginoon. Eh, 1 week ago, may mga lumabas. May mga nagrebelde. Yung tao niya, prophet niya, galing Australia, walang nakakausap. At alam ko walang nakakausap at doon lang siya pinatuloy sa bahay ng kapatid. Wala rin kinakausap doon. Bigla yung sinabi niya. Kaya na-amaze ako, sabi ko, totoo ito ah. Alam niya na may lumabas. Eh, tama-tama, iniisip ko, i-follow up ko kaya, abulin ko kaya, o sabihin ko lang, bati-bati tayo, o wag na kayo magrebelde. Ako, anong gusto nyo, susundin ko na lang. Hindi, nagsalita ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, wag mo silang, abulin, wag mo silang, ako nang bahala sa kanila. Yan sabi ng Panginoon. Kaya very accurate. Ayun, kagaya nun. Hindi ko naman kilala yun. Okay. So, mga kapatid, dito na lang. At wala tayong time. Napahaba na naman tayo. Ang bihira. Ang bilis tumakbo ng oras. So, purihin ng Panginoon. Ano yung 4 dimensions of the prophetic? Number 1, simple gift of prophecy. Now, that is foretelling. Declaring God's truth. F-O-R-T-H. Foretelling. Proclaiming God's truth. For edification, exhortation, and comfort. At, number 2, second dimension, predictive prophecy, foretelling, F-O-R-E. Ito, meron na yung, na pinipredict ang future or sinasabi yung nangyari sa past, sa present, may prophecy na nagre-reveal, may revelation, no? That is predictive prophecy, but sometimes it is conditional, no? Pagka yung merong sinabing patungkol sa mangyayari sa future mo, ito sabi pa rin, magkakaroon ng revival sa church ito, ganito, at ganito mangyayari. Pero ito yung pinagagawa sa inyong Panginoon. So you have to obey God. Pag hindi ginawa, hindi mangyayari yung prophecy na yun. Dahil conditional, predictive prophecy. At number 3, third dimension is biblical prophecy. All prophecy in the Bible will come to pass. Biblical prophecy. Whether you believe it or not, whether you like it or not, mangyayari yan. At hindi yan conditional. No? Tinalaga na yan Diyos. At pinakamataas na level or dimension is number 4, office of the prophet. Ang office of the prophet, meron siyang simple gift of prophecy plus word of wisdom, word of knowledge, discernment of the spirits, meron siyang gift of healing, meron siyang working of miracles. Okay, hanggang dito na lang mga minamahal. So, purihin ng Panginoon, ipasa natin ang knowledge ito from the Bible. At please don't forget to like our video and to share our video. God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat Panginoon sa gabi ito, sa ipong biyaya, sa pagtuturo sa amin ng banal na Espiritu. Thank you, Lord, for these 4 dimensions of the prophetic. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na umaten at pagpalain mo rin ang pagpapasa ng mga video na ito, ma-reach ang napakaraming tao for your glory, Lord. And all glory belongs to Jesus. Heal those who are sick by the wounds of Jesus. They are healed. We are healed in Jesus' name. Amen. May the grace of Jesus and the love of the Father
the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. God bless everyone.